Hi po! Welcome na naman po sa ating YouTube channel. Dahil nagbablog naman na tayo and nagsishare naman na tayo ng mga experience as isang small YouTuber, small vlogger dito sa ating YouTube channel. So, i-continue ko na rin po yung mga topic na dapat kong i-share sa inyo. Bilang isang small YouTuber, small vlogger, ako po ay mag-share sa inyo kung paano nakatulong ang mga suggestions ng mga tao or ng mga viewers sa aking YouTube channel. So, ang mga suggestions po na nakakatulong talaga sa aking YouTube channel dahil natututunan or kumukuha ng idea kung paano i-motivate ang aking sarili at as a vlogger and of course as a content creator at kung paano ko itama ang lahat ng mga ginagawa ko sa pag-YouTube. So, yung mga suggestions po kasi nila is hindi ko tinitake as negative yung kanilang mga sinasabi about sa comment sections. Although, meron naman po talagang mga nagko-comment na akma doon sa mga bagay na gusto natin as a content creator. Pero, I accept it as a challenges to motivate myself and also for my YouTube channel. Isa po itong motivation para sa akin para i-upgrade po ang aking YouTube channel and of course, mag-improve. And dahil dyan, nagpapasalamat po ako sa mga tao na nag-comment sa aking comment sections kung ano yung mga bagay na dapat kong gawin as a YouTube vlogger, as small YouTuber. Nagpapasalamat ako talaga sa kanila ng lubos. Dahil sa kanila, marami po akong natututunan din na pwede kong gawin, na pwede kong itama. At the same time, i-apply sa sarili ko or sa aking YouTube channel, which is talagang nakakatulong. Kasi guys, kung hindi ka open-minded at hindi mo tinatanggap or ina-accept yung kanilang mga suggestions, mga comment, and mga reactions, or hindi ka talaga lalago as a content creator, kailangan natin na maging open-minded sa lahat ng pwedeng sabihin ng ating mga followers, mga YouTube viewers. Kailangan meron tayong tinatawag na acceptance. Yun. Kasi kung tinatanggap mo lahat or ina-accept mo lahat yung mga advice nila, malaking tulong po talaga yun. Isang karangalan po sa akin na ibahagi sa inyo ang makatotohanan ng mga nararanasan ko sa pag-YouTube or sa paggawa ng content bilang isang small vlogger. Dito sa YouTube, kailangan maging open ka talaga eh. Para isa-subscribe ka at tatangkilikin ka ng mga tao, kailangan nakatotohanan yung mga sinasabi mo, guys. Tulad ng sinabi ko, hindi naman pupunta yung mga tao dito sa YouTube channel mo kung wala naman silang napapala sa'yo. At of course, wala naman silang natututunan sa'yo. So, dahil ako, nagsisimula pa lang at gusto ko mag-focus sa content ko na kung saan ako pwede makatulong sa mga nagbabalak or nagpaplanong magbablog or gumawa ng YouTube channel nila. So, ito na po yung way ko para magkaroon sila ng idea. Hindi lang po aim ko dito is yung kumita. Of course, yung motivation and application and acceptance, of course. Sa vlogger, kailangan hindi ka pikon, hindi ka madaling mainis sa mga bashers, sa mga nagko-comment sa'yo. Kailangan acceptance po talaga. Yun po yung key kung bakit umangat ang aking YouTube channel. Hindi ko pa naman nasabi na successful pa ako. Pero, naisip ko tong content na to na para naman kahit papano magising or magkaroon ng idea ang mga content creator na katulad ko na kailangan marunong tayo i-address kung ano yung mga suggestions ng ibang tao, lalong-lalo sa ating mga viewers kasi mahalaga rin po yun. Kasi kung wala naman po silang nakikitang lapses sa iyong YouTube channel, hindi naman po sila comment sa inyo or magsasabi kung ano yung mga bagay na dapat mong i-improve sa iyong YouTube channel. Bigyan ko po kayo ng example, guys. Yung isang content ko, around 300,000 na po yung viewers ngayon. But then, syempre, as a baguhan na vlogger, medyo hindi ko pa alam kung ano yung mga bagay na gagawin ko that time. Although alam ko lang po talaga mag-vlog. And then, hindi ko po ina-expect na yung content na yun is ipopromote ni YouTube at ito po yung pinaka-main source ko po kung bakit umangat yung aking YouTube channel. And then, mostly po doon sa mga nag-comment doon sa comment section doon sa content ko na yun is kailangan i-improve ko daw yung pagsasalita ko and i-improve ko daw yung paulit-ulit. Minsan ayaw ng mga viewers yung mga paulit-ulit yung mga sinasabi mo. Example, yung mga sinasabi ko na, "Hi guys!" Siguro napanood ko doon is maraming beses ko yata yung sinasabi doon sa content na yun. Kasi nga, as I told you before, na mas bago pa ako na naggumawa ng content that time, bago pa ako naging content creator, pero hindi ko naman in-expect na very informative pala yung ginawa ko na content ko na yon, which is, yun po yung dahilan kung bakit lumago at lumaki yung aking YouTube channel ngayon. Natuwa naman talaga ako dahil maraming nagpupunta at nagsusubscribe and nanonood dun sa content ko na yon. But then, marami din po siya talagang suggestions, comment, more or less bashers kung tawagin, pero hindi ko siya tinitake as
negative. Yun, tinitake ko siya as a motivation para kung paano ko mapaunlad at maiangat yung aking YouTube channel. So, yan po guys ang aking content. So, kailangan guys, kapag nagbablog ka, kailangan open-minded ka at naging open ka sa mga suggestions ng ibang tao. Kasi ang part as motivation na rin po ito, lalong-lalo na sa iyong YouTube channel. At malaking tulong din po ito. Isipin niyo po na challenges ito at it is your way as a vlogger na ma-reach mo yung goals mo as a vlogger is to have to accept what is the other people sasabihin nila kung paano nila i-improve ang iyong YouTube channel. Dahil doon sa mga nag-comment na yun, nagpapasalamat ako sa kanila dahil doon nakuha po ako ng idea kung paano ko guide ang sarili ko, kung paano ko i-motivate ang sarili ko as a small vlogger. Kaya nagpapasalamat po ako sa kanila. Sa mga nagbabalak na mag-vlog or gumawa ng content or gumawa ng YouTube channel, sana pakinggan nyo po itong aking mga experience dahil base po ito sa mga na-experience ko na makatotohanan talaga. So, gusto ko rin po na pakinggan nyo ako at i-apply nyo rin po ito personally sa inyong YouTube channel para kahit paano umangat kayo sa pagbablog. Huwag lang po kayong mag-aim na kumita. Of course, kailangan maging handa po tayo sa maging consequence and circumstances as a vlogger. Kumbaga, open-minded, kumbaga. Lagi niyong tatandaan na ang key to success is that kailangan maging humble ka lang palagi. Kasi kapag nakikita ng mga tao na mapagpakumbaba ka, I'm sure sila mismo tutulong sa'yo and sila mismo ang susuporta sa'yo para umangat ka sa mga bagay na gusto mo mangyari sa buhay mo at gusto mong ma-achieve. Guys, sana meron na naman kayo natutunan sa aking bagong vlog ngayon. Ayan, ako po ay naniniwala na kung kaya mong mabuhay today, I'm sure, kaya mo ring mabuhay tomorrow. And don't forget to subscribe and hit the notification bell para kayo updated sa aking panibagong videos na i-upload. Salamat guys ha. God bless everyone.